Welcome sa aming bahay sa Isulan. So parang walang tao, guys. Wala talagang tao. Sa harap namin ito for rent. Pero wala pang nagre-rent. Kaya walang tao. So tara, pasok tayo. So ito siya. Car park. Ito dapat yung car park. So, ang gagawin namin dito, gagawing boarding house. Kasi wala nga tao. So, boarding house pa to. 4 person. Pwede pa to. 6,000 na boarding house. Ito, dadalhin to sa Davao. Na bahay namin. Yan, nagwa-washing ako. Kalain mo. Mas malaki pa yung washing machine dito sa bahay ko kaysa sa na washing machine. Ayan o. 410 kilogram. Samsung. So, tara. Ito yung gagawin kong boarding house. Tapos, itong door, gawa na to, dadalhin to sa Davao. Hardwood kasi to. Papalitan namin yung pinto. So, bali dalawa to. Pinagawa sa bundok yun eh. Na may mga hardwood. Ito latel to. Hardwood din to. Ito yung misang dadalhin sa Davao. So, tinatakpan namin para hindi siya akyatin hindi siya akyatan ng mga pusa. So, yung bahay namin sa Isulan yan, parang stock room. Yan. Tapos, yung mga upuan nito dito sa loob, pinasok na namin. So, ito yung sa loob ng bahay namin dito sa Isulan. So, nagpa-packing na po ako. Pabalik ng Davao. From Davao to UAE. Yan. So, pasok. Diyos ko, never mind ang room namin. Kalat. Sara na lang. Huwag ko na ipakita. Yan. Dito room ng anak ko. Siyempre, huwag ko ipakita. Ang gulo din na. Tapos, ito yung kusina. Amisa. So, ito Nara to Nara. Night sitter. Ang hirap i-maintain. Ayan o. Kita nyo yan. Kailangan niya pa ano nga to? Alam mo, ang bigat-bigat niya talaga. Kailangan 4 na tao magbuhat nito. Sobrang bigat. Plus yung glass niya. Tapos, pag naglinis ka, advice ko sa susunod, pag gusto nyo magpagawa, lalo hardwood, wala na lang plain na, walang dekorasyon. Maganda siya tingnan, ang hirap ng i-maintain. Kagaya nito, kailangan na naman ng wood polish. Diba? Ang hirap talaga, hirap niya i-maintain. Ayan. Tapos, ito ang kusina. Madilim. Pati kusina, guys. Ito yung dalawang upuan na dalhin sa kapatong pa. Sa Davao. So, ito na yung dalawa. Bull-sitter lang kasi yung Davao eh. Tapos, kung nakita nyo, ayun to. Ito din yung dalawa. Nakabalot pa oh. Ayan siya. Ito yung Davao. Yan yung misa niya kanina, yung pinakita ko sa labas. Huwag na kayo magtaka, obsis mga tao dito. Masira pa siya. Oops, nakalak. Dito nagtatrabaho yung anak ko. Madilim. Nandito pa siya. Parang stock room na rin siya. So, kailangan may aircon dahil mainit. So, yung mga kwarto dito may aircon. Kasi nga, hindi ka makatulog ng walang aircon. So, ayan. Punta tayo sa kusina. Ay, sa CR pala, CR.
Nakita nyo yan, may mga, ano nga, posti-posti. Dati kasi may bahay kubo dito. Pinatanggal ko na dahil mapapagawa kami ng boarding house. So, ayan. Tapos, itong misa, hindi to. Ay, hindi naman to siya, ano, ito yung luma naming misa. Hindi, okay pa siya, pero, ewan ko. Bakit kailangan talagang bumili ng hardwood? Meron pa naman. So, ayan. Yan. Kaya, ipagawa kong boarding house yan. Yung car park dati. Misa po yan Tinakpan lang para hindi akyatin ng pusa. Bago namin i-transport sa Davao. Kaya ako gagawing boarding house to. Kasi, may nagawa kaming parking sa labas. Ayan. Kung napansin niyo. Ayan. May ano siya, may nagawa akong parking. Kasi kami naman yung pinakahuli. So, wala na siguro magre-reklamo niyan. Boarding house yan sa harap namin. Bali, ang isang room is parang apartment style siya. Kagaya din ng bahay namin yan eh. Tapos, pinagawa niyang bali, 3 room. Tapos, sa every room, 5,000 yung rent. Baka may gustong mag-rent. Siyempre, dito na kayo sa amin mag-rent. So, ayan, kung nakita niyo 3 door. 1, 2. Tapos, yung dating terrace nila. Ito yung dating terrace. Ginawa niya ding yung pinakagilid. Ginawa niya ding kwarto. Pero, parang ang baba. Hindi niya kasi ginaya dito sa amin. Yung pagpagawa ng amin, ganyan. Yung bubong is American style. Para tumaas. Sa kanya, dineretso niya lang kaya medyo mababa. Engineer yung may-ari niyan, guys. Pero, pinintasan pa. Hindi naman. Nagtataka lang kasi engineer siya. Hindi niya naisip na pataasan. So, ito po yung aming bahay sa Isulan. Bahay na walang katao-tao. See? Ready to go back to work na naman po tayo. So, mag-aayos muna ako ng aking mga dali. Sobrang taba ko na. Nakakita. So, kaya kung nagtataka kayo iba-iba yung tiles, kasi nga nasira, pangit pala ng tiles na to. Sabi ko nga, ipaulit ko lahat. Saka na pag marami na akong pera. So, yun lang. Magpapaking muna ako. At, hindi pala ako naka-lunch, guys. So, kakain ako. Lalabas na lang siguro kami kakain. Oy, everyday is Christmas. Alam mo ba, last year pa to. Tapos, hindi nila natago. So, baka abutan ko pa to hanggang sa December. Pag-uwi ko. Ayun na lang. So, yun. Dami naming abubot-abubot. Parang naging stock room yung aming, Ito sana ipapadala ko sa Davao kasi medyo malaki yung kusina doon. Nag-iisipan ko pa kasi may aso doon. Yung aso mahilig akyat yung paa sa mesa. Sobrang mahal po nito, Nara po to. Ayaw kong sirain niya. Oh. Yan, may mga Chinese figurine ka na. May shoes. Yung mga laman niya is, ano to? Ano to? Mga laman niya, guys. Basura. Ginoo ko. Ano to? Yan natin, baka may pera. Alam mo si Sir, mahilig yun maglagay-lagay kung saan-saan ang pera niya. Kapon nga, dun sa rest house. Sa rest house namin, may nakita akong 2 bag na punong-puno ng pera. Ewan ko kung bilang niya yun, plano kong sanang bawasan eh. Ayan lang. Alam niyo na, pauwi na naman ako. Nilagyan ng net kasi yung pag umulan, yung taliksik galing dyan sa bubong ng car park na yan, pumapasok dito sa terrace. Iporent ko na lang at least mapakinabangan ko dito, no? Pero parang nanghihinayang ako iparent to.
Subukan ko. Kung maraming magre-rent, pati itong sa loob, parentahan ko. Pero, syempre, unahin ko muna yung ipapagawa ko. Pag maraming naghahanap, go na, parenta na. Saan ko ilagay itong mga gamit ko? Ay, Diyos ko, ang dami kong iniisip sa totoo lang. Kulang pera. Ipake mo na ako. Dalawang bagong bitbit ko. That's my vlog for today, guys. Pinapakita ko lang yung aming munting tahanan sa Isulan, Sultan Kudarat. Thanks for watching. See you on my next vlog. Next vlog, siguro sa Davao na bahay. Wala kayong makikita doon kasi wala pa, hindi pa tapos yun eh. So, pwede din. Para lang may content ako. Ginabi kami ng uwi, guys. Napakatahimik po dito sa aming banda. Walang katao-tao. Kanina sabi ko mag-iimpake ako. Tapos nagutom ako, lumabas kumain. Ngayon ako nakauwi. Malamang, dyan pa rin yan. Sa dati, yung bag ko. Ay, nako. Tinatamad ako mag-impake.